Anbaton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay ini nga programa para gudla ha imo. Anbaton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong perti. Ikang Lunes ngadto Sabado. Anbaton han imo problema. Maupay nga gabi ay tanan mga kasangkayan. Welcome na lawat kita han aton programa Anbaton han imo problema. Hinauton ta nga ada kamo maupay nga kahimtang bisan din mabay ini nga bagyo dito aton mga kasangkayan. Magandang gabi po sa ating mga kaibigan diyan sa Luzon. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kami po ay patuloy na nanalangin upang maging maayos po ang iyong kalagayan dyan. So, pangumusta, Ate Beck, ato mga kasangkayan, kumusta ka Ate Beck yan ang gabi? Nautunta nga anak ka maupay kahimtang gihap. Maupay nga gabi ay yung mga kasangkayan, didahay yung mga panimalay, bisan ko nagbabagyo hama Luzon, pero salamatan Ginoo ang safety lagi hapon kita. Maupay nga gabi ha imo Kuya Joel nga naaton nga tanan nga mga kasangkayan nga nagaablihan iyo mga cellphone yan nga gabi. Pangumusta na itong mga kasangkayan, dinihatanawan late na itong mga kabugtuan. At itong mga first time nga nag-tune in nga programa maupay nga gabi. Yan, sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ngayong gabi. Anaton mga kasangkayan nga ato mga OFW, maupay nga gabi, magandang gabi, good evening ha iyong tanan. Nga na didakanda Mika, Barnatia, kan Jingle, Maria Corazon Medrano, Singapore, and kan Yusel Tolibas, Hong Kong, Sandra Dilpas, Didaha Saudi, ngan tanan natin mga viewers, nga mga OFW, maupay nga gabi ha aton nga tanan. Ang Diyos magabendisyon ha iyo mga kinabuhi kan Ate Mita Songgalia. Nga na tanan-tanan nga ato mga kasangkayan, kang Kuya Joe, Ladisma Richmond Tolibas, kang Raira nga kan Raisa Tolibas, maupay nga gabi ha iyo. Kumusta na ito mga kasangkayan? Nga dahil mga tagsa nga panimalay, anaton mga kabugtuan, mga kasangkayan din yung tanawan, anaton mga estudyante, mga teachers, o gupo na naton mga frontliners, Ate Beck, o anaton mga government officials din yung tanawan late. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po dyan sa Imus Cavite ay patuloy kayo na nasa mabuting kalagayan. Sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Waray nan bagyo mga kasangkayan pero nagpapabiling gihapon itong mga baha nga halaro Mindoro nga hinautunta nga mga turog kamoy maupay natong mga kasangkayan dida magkalinlaing nga lugar Luzon nga napiktuhan ini nga bagyo Ulysses. Ang Dios maghahatag protection ha iyo bisan ana ka mo maupay diri maupay nga kahimtang. Papasalamat na gahapon kita sa ring Biblia. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mabuti nga ni sa kanila, Kuya Joel, baha lang. Pero yung sa atin, Yolanda, pati bahay wala. Oo. May bahay pa naman, pero kahit Sila ano po. may bahay pa man. Opo, kahit ano po ang nangyari ngayon, sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy tayong mananalangin na kahit anong dumating na mga bagyo sa ating buhay ay manatili tayong matatag at patuloy tayong naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon. Okay, mga kapatiran ko, manalangin muna tayo bago kita papatuloy sa ating mga gawain ngayong gabi. Amay nga baraan ang ngaran ni Jesus, damo nga salamat Lord, nga ikaw naghahatag haamon hing kahigayunan, nga kami Ginoo. Makaga padayon hining nga buruhaton in spite manan mga panghitabo haluson. Thank you Lord nga ada ikaw kasama namon, nga ikaw namon kaupod nga darang panan. Damo nga salamat Ginoong Hesus sa nimo pag
iwa hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. So para po sa ating pasimulang awitin, kahit po ano ang sitwasyon natin, meron tayong kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Bisan pa man kun hain ka, hinunumduman ko. Bisan pa kun nalakat ka, di ka magpusa. An akon paghigugma amon, magmamang pirmi, pirmi. Ako an imo kaupot, pirmi, pirmi. Ako imo kaupod, diri gud mapapara akon paghigugma. Bisan pa kun kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakatuan akon kaupod mo, pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod, pirmi, pirmi. Akon kaupod mo, pirmi. Akon kaupod mo. Akada problema, malalauman mo. Padayon kita mga pangumusta, naton mga kasangkayan, di daha iba nga nasod, kan Ate Hilda Cotoner, nga na naton iba pa nga mga kasangkayan, kang Gary Ong, dyan sa Malaysia, sa Kuwait, sa Netherlands, nga lahat ng ating mga Japan. Nanda mo nga salamat, na naton mga kasangkayan, di daha Chida, nga tanan nga maabutan naton programa, US, Canada, Australia, mao pa nga gabi ha iyong tanan. Okay, pangumusta nato mga kasangkayan, kan Mika, kan Teresa Caustin, kan Julie Disma, maganda gabi, praise the Lord, sa katugunan, sa mga panalangin, we rejoice with you. Brother Joe, kay Johan, sa aming anak, sana ay hindi na maulan dyan, Kuya Jojo, kay Ate Corazon Medrano, kay Ate Belen, Kuya Bubet, kay Veronica, kay Jessa, at saka kay Imalin, kay Ate Mita, magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Praise the Lord. Padayon kita magpangumusta di daha Cebu. Ato mga kasangkayan di daha Cebu, ato mga egsuuna ng ato mga viewers di daha Cebu, maayong gabi sa inyong tanan. Southern Leyte, ngan ha Surigao, ngan ha Leyte gihapon, na Isabela Ormoc, Merida. Ngan maayong gabi sa atong tanan. Okay, pangumusta gihapon, Alonsaga family, kan Carmen Sita Luna sa kaniyang mga anak dyan, kay Joaquin Luna at saka kay Bon, ano? Okay, kay Eva Constantino, okay, Ortiza family, magandang gabi sa inyong lahat. Alright. Okay, sa ating mga viewers, ngayon pa lang nag-tune in sa Martinez family. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? At saka sa Umamalin family, kay Ate Judith, salamat at nandito ka ngayon. Sana ay magpatuloy ka sa ating panonood, sa ating programa. Kay Anthony Beltran, maupay nga gabi. Good evening, watching from Can Ramos, Tanawan Leyte, together with Ryan, Oking, and Mercy. God bless us all with avid fans
or viewers of this broadcast live and batunan nimo problema, the program with guidance and counsel from Ate Marcy. Lani Galea maupay nga gabi ha imo gyapon nga Ana Maria Sabilo and Lisel Makaray di na burawin maupay nga gabi ha iyo. Yan, Hallelujah. Ngan Myra Kadion maupay nga gabi ha aton nga tanan. Okay mga kasangkayan? Maupay nga gabi ha iyo nga tanan aton mga viewers ngan yan nga gabi diri kita mag-iihahan aton. Topic yan nga gabi. Padayon kita pag-sharehan po lang sa Ginoo. Papadayon naton pagbasa naton mga comments na naton mga pagpasalamat sa Ginoo niyan katapusan naton word or inspiration of the day or for tonight. Purihin ang Diyos sa gabing ito, mga kaibigan. Bago po ako mag-share, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at alam ko na kayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nandito po kayo ngayon sa ating programa dahil marami pong ginawa ang Diyos sa ating buhay na kahit sa gitna ng maraming pangyayari. Ano? At we expect na kung meron mang dumating na mga trouble sa ating buhay, ito ay ating mapagtatagumpayan dahil kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo dapat mapanghinaan ng loob dahil hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Okay? Sabi po sa Hebrews, He will never leave you nor forsake you. Kahit anong dumating na mga problema sa iyong buhay, kayo ay pagpapalain po ng Panginoon. Alright? So, mamaya po ay babasahin po natin ang inyong mga pasalamat at reaksyon po sa ating paksa ngayong gabi. Ito ay pagpapatuloy po sa ating pinag-usapan tungkol po sa pag-overcome ng temptation sa ating buhay. Marami pong mga tukso araw-araw na ating hinaharap. So, ngayong gabi, kung meron po kayong Biblia, ay buksan po natin sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John, chapter 2, verse 15 to 17. Ate Beck, pwedeng basahin mo, Ate Beck? 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world or things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kasangkayan, nga namamatiya na, nagkikita, hininga programa. Ganoon nagaampo kami, nga imo baraan nga Espiritu, palayan, Lord, nga magtiwaha among kasing-kasing. Nga diri kami Ginoo maluya, kundi maging mabaskog kami Ginoo, habisan ano nga naabot nga mga pagsulay o mga problema nga nadangat sa among kinabuhi. Lord, idadayaw ka namon, ipapasalamatan, hanimo ka maupay, pinaagi hangaran ni Jesus. Yes, ang tanan Lord. magsiring, Amen. Amen and Amen. Okay, glory to God. O tukso, layuan mo ako. May pagkakataon, mga kaibigan, yung tukso hindi lumalayo. Ikaw na ang dapat lumayo sa tukso. Dito po sa ating binasa, ay isinulat po ang 1 John sa mga baguhang Kristiyano. Okay? Kung kayo po ay bago pa na Kristiyano, kung ikaw ay bago pa lang na nanonood o nag-tune in sa ating programa, lahat po tayo ay humaharap sa mga iba't ibang uri ng tukso sa ating buhay. At ang tuksong ito ang siyang nagdadala sa atin upang tayo mahiwalay sa Diyos. Kagabi pinag-usapan natin na ang tukso ay dumarating sa ating buhay at tayo po ay nadadala hindi dahil tayo ay tinutukso ng Diyos o hinahayaan niya ang tukso. Tayo po ay natutukso dahil po gusto natin. Dahil po sa ating desire. At kapag ang tukso ay hindi natin mapaglabanan, ito ay nakukonsib, nabubuo sa ating isipan, sa ating puso,
ito'y nagbubunga ng kasalanan. At kung ang kasalanan ay hinugna, ito'y nagbubunga ng kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Kaya ngayong gabi ay ipagpapatuloy natin mga kaibigan. Sabi dito sa verse 15, 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Mga kaibigan, napakahalaga. Una sa lahat, na nandyan ang ating pag-ibig sa Diyos upang mapaglabanan natin ang anumang tukso sa ating buhay. Dahil kung mawala po ang ating pag-ibig sa Diyos, ito'y mapapalitan ng ibang affection sa mga bagay dito sa mundo. At ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, mga kaibigan, ito ay pag hindi natin ito mapaglabanan, ito ang magiging sanhi upang tayo ay malayo sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya sinabi ng salita ng Diyos, do not love the world or the things of the world. Hindi naman ibig sabihin nga, kasi ang sabi ng Biblia, for God so loved the world. Pero ang pinag-usapan dito ay hindi po ito ang mga tao. Ito po yung mga bagay dito sa mundo na nagiging dahilan kung bakit tayo po ay nalalayo sa presensya ng Diyos. Dahil ang sinumang nagmamahal sa mga bagay dito sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Ibig sabihin, wala dyan ang relasyon natin sa Panginoon. Bakit po? Sabi po sa verse 16, for all that is in the world. Ano ang nandyan sa sanlibutan? Meron pong tatlong bagay na nandyan sa sanlibutan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Okay? So itong tatlo pong ito ang mga instrumento ng ating kaaway upang tayo po ay malayo sa presensya ng Diyos. At itong tatlong ito, ginamit ito ng kaaway upang tuksuhin si Jesucristo. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 4. Okay? Doon po sa Matthew chapter 4 ay dumating po ang tempter. Alam natin na ang tempter, ang nanunukso ay ang kaaway na si Satanas. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Okay? So, ano po ang nangyari sa panahon ni Jesucristo? How did Jesus overcome temptation? Kasi kung paano tinukso Jesucristo, ganun din po ang mangyayari sa ating buhay. Sabi po ng salita ng Diyos that Jesus was tempted in all points. Sa lahat ng area ng kanyang buhay, siya po'y tinukso ng maraming beses habang siya nandito sa lupa. Subalit lahat ng mga tukso ay napagtagumpayan niya. Para tayo nabubulol at tibig. Subalit, hindi siya nagkasala. Siya man ay tinukso na maraming beses pero hindi po siya nagkasala. Tayo po, maraming beses tayong tinutukso at most of the time, tayo po ay nagkakasala sa harap ng Panginoon. Subalit, ngayong gabi, gusto ng Panginoon na maging overcomer tayo sa anumang tukso na dumarating sa ating buhay. So, tatlong instrumento po ang ginamit ni Satanas. Ang una po, ang lust of the flesh. Anong sabi ni Satanas nung si Kristo po ay nagugutom na? Siya po ay nag-fasting, prayer and fasting for 40 days and 40 nights. Sabi ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Anong sagot ni Jesucristo? Siya ba'y sumagot, hindi ako kumakain ng tinapay. Man shall not live by bread alone. Alright. Sinabi niya, nakasulat, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa mga salita ng Diyos. Yeah. Okay? Paano na-overcome ni Jesus ang unang temptation? Kasi ang tanong ni Satanas, so if you are, kung ikaw ay anak ng Diyos, gusto ni Satanas na mag-doubt si Jesucristo sa kanyang tunay na identity. Kasi pag dumarating ang mga problema sa ating buhay, ang una kaagad na nasa isip natin, ako ba ay anak ng Diyos?
Bakit nangyayari ito sa aking buhay? Bakit ganito, Lord? Bakit ba ako pinabayaan, Lord? Pero sinabi ni Jesucristo, nakasulat, ng tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Ibig sabihin na ang ating ikinabubuhay ay hindi lamang sa mga bagay dito sa mundo. Kahit mawala ang mga bagay sa mundo, mawala tayo ng bahay, mawalan tayo ng mga gamit, mawala man tayo ng jowa, mawala man tayo ng trabaho, kahit ano, ay walang bagay dito sa mundo na papalit kung sino ang Diyos sa iyong buhay. At ikaw ay anak ng Diyos, walang duda yan. You are a child of God, you are a daughter, you are a son of God. Ikaw ay ipinanganak muli ng Panginoon nung tinanggap mo si Jesucristo. Kaya nung napagtagumpayan ni Jesucristo ang unang temptation, dahil alam ni Jesucristo na siya ay may relasyon sa Ama. Yun ang pinakaunang gagawin natin, mga kaibigan, na hindi tayo magduda sa ating relasyon sa Diyos. Amen. That we are children of God. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kahit maraming problema na dumarating sa ating buhay. Ang pangalawang temptation kay Jesucristo ay dinala siya doon sa pinakamataas na tuktok, sa tuktok ng templo. Okay? At sinabi doon ni Satanas, if you are the Son of God, okay, magpahulog ka. Kaya nakasulat na ang iyong mga anghel ang magliligtas sa iyo at hindi ka masasaktan dahil ang mga anghel ang siyang tutulong sa iyo. Sabi ni Jesucristo, nakasulat na naman, you shall not tempt the Lord your God. So dito po, si Jesus po ay nag-humble sa kanyang sarili. To overcome temptation, you must humble yourself before the Lord. Tinanong kaagad ni Satanas si Jesus, if you are son of God, kung ikaw ay, bakit di ka magpahulog? Sa isipan ni Jesus, hindi ko na issue yan, hindi ko problema yan. Alam ko na ako ay anak ng Diyos. At siya kayang gawin yun ni Jesus, di ba? Kahit siya magpahulog, hindi siya because He is a powerful God. Pero hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan dahil siya ay nagkatawang tao, siya ay nagpakumbaba. Pero ginamit niya ang salita ng Diyos. It is written, you shall not tempt the Lord your God. So, si Jesus po ay nagtagumpay dahil siya po ay merong mapagpakumbabang puso. Okay? Humble heart. You can overcome your temptation when you humble yourself before the Lord at He will lift you up at due time. Itataas ka ng Diyos. At ang panghuling temptation, anong ginawa ni Satanas kay Jesus? Dinala siya sa mataas na bundok. Talagang mahilig ito Satanas sa mga matataas. The devil took him into an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world under glory. So gusto ipakita ni Satanas kay Jesus na tingnan mo ang kayamanan ng mundo. It is the pride of life. Okay? Or the lust of the eyes. Okay? The lust of the eyes. Ipinakita ni Satanas, sabi ni Satanas, all these things I will give you if you fall down and worship me. Anong sabi ni Jesus? He was Satanas. It is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. So mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, paano natin mapapagtagumpayan ang tukso? Kailangan matuto tayong mag-worship ng isa lamang Diyos. If you worship God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, siya lamang ang iyong sasambahin. Mapagtatagumpayan mo anumang tukso na dumarating sa iyong buhay dahil ikaw ay nagmamahal sa Diyos more than anything. Okay? Ulitin ko po. Ang una pong gagamitin natin, huwag kang magduda sa iyong identity that you are a child of God. Ang pangalawa, you must humble yourself before the Lord dahil ang Diyos
lamang ang pwedeng maitaas. The pride of life, yun po ang tukso. But if you humble before the Lord, ikaw ay magpakumbaba, nawawasak po ang lahat ng mga pride sa ating buhay. At ang panghuli, ang mga kayamanan, mga bagay dito sa mundo ay hindi kayang ipalit sa iyong pag-ibig sa Diyos. The love of the Father is far greater than anything in this world. At ang sinabi doon po sa 1 John 2:17, the world is passing away, ang mga bagay dito sa mundo na siyang tumutok sa atin ay mawawala. And the last of it, lahat po ng mga pagnanasa dito sa mundo ay mawawala. Subalit, ang gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Amen? But he who does the will of God abides forever. Kaya si Lord lang, Ate Beck, ang may forever. Si Lord lang ang ating forever. So ngayong gabi, isa lamang ang ginamit ni Jesucristo para mapaglabanan niya ang kaaway. Ang salita ng Diyos ang ginamit niya. Sa lahat ng mga tukso ni Satanas, palagi niyang sinasabi, nakasulat na. Nakasulat na. It is written. Kaya dapat po tayo ay magkaroon ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Dahil sabi po ng Psalms 119, doon po sa verse 11 nga, Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, hindi tayo matutukso ng kaaway at palagi tayong magtatagumpay. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito na anuman ang aming pinagdadaanan ngayon, anuman ang aming hinaharap na mga problema o mga sitwasyon, Panginoon, na kami ay natutukso. And we are almost tempted, Lord, to do something hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, we ask your forgiveness. Patawarin mo kami, linisin mo ang aming puso, ng aming kaluluwa, ang aming espiritu, ang aming katawan ay maging malinis sa iyong harapan. Salamat sa iyong mahal na dugo, Panginoon, na siyang maglinis sa aming mga puso sa mga oras na ito. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Ate Beck, sa iyong palagay, kaya ba nating mapagtagumpayan, magdaog kitong mga pagsulay ha atong kinabuhi? Kaya. Okay, paano masasabi, Ate Beck, na kaya? Ang pulong sa Ginoo, if I have hidden your word in my heart, so that I might not sin against you. Ayan. Kung may napulong sa Ginoo nga gintatago nimo sa imong kasing-kasing, kung may mga tukso nga moabot, mabaro ka paggamit sa pulong sa Ginoo sa tama nga mga paagi. Yes, Lord. All right, Ate Beck. So, makinig muna tayo sa isang awitin para sa ating Sa piling mo, Jesus. Sa piling mo. Okay. Hasapit mo, katurog mamingaway, haduyanhan imo paghigugma, pag-antos nga dirigod malilikayan, kabulig mo ada, hasapit mo. Hasapit mo akong nagmamata, hapasohan imo paghigugma, haadlaw-adlaw ko nga paras anong dagmit na wawara, hasapit mo. Hasapit mo, bugos nga kulop, himkang mahusay,
pa'y mainaapat kung ikaw iya maamkon. Hasapit mo bugos nga gabi may bituon, may kapawakasihan kamurayan sapit mo katurog mamingaway. Okay, mga kasangkayan. Duyan Bago kita magpapadayon, magampuanay kita hanaton mga kabuktuan, mga kasangkayan nga apektado ha bagyo. adlaw ko. So, nakita man nato na mga balita and kita nga naka-experience sa Yolanda. Labi na ang mga naka-experience sa storm surge. Maabat good nira iton inaabat ito niya na nga taga Luzon nga naka-experience iton baka. Labi na kung naka-experience ka nga nagpapananak lang ka haigbaw nga para la masave ani mo kinabuhi. So masakit ha dughan pagkitaon and wala kita mahihimo kundi ra mga pag-ampo yan ang atak na. Sige mag-ampo kita amay nga baraan pinaagi hangaran ni Jesus. Kami Ginoo na daw paimo Lord nagapaubusan namon mga kalugaringon di dahaimo amay. Maaram ka Lord dito maaram ka Ginoo hit inaabat han mga katawhan niya na Lord. May mga Christians Ginoo. May mga anak nimo Lord nga naka-experience Ginoo hiton sitwasyon niya na diha Luzon. Nga part Lord hiton nalunupan Ginoo. Natabunan ni tirabalay han tubig. Maaram ka Ginoo it inaabat han mga kasing-kasing han mga katawhan niya nang atak na. We pray, Lord, for the comfort, the strength, Lord, emotionally. Lord, salamat Ginoohan imo Ginoo padayon Ginoo pagbutang Ginoohan imo gakum. Padayon o Dios animo grasya Ginoo. Nga din ikaw Lord, diri hira Ginoo ini nga mga tao Lord, diri magbi-blame ha imo. Diri waray nira blamon Ginoo kun diri himoy ni Lord nga warning ha matag usa nga kinabuhi nga din ikaw Lord hapit ka na gud mo balik Ginoo. You allow these things Lord para ang tao mo dao pa imo nga magkilala nga imo nga ikaw ang tag-iyahan langit ug hantuna. Yan salamat amay hanimo padayon Ginoo nga pag-atiman niini. Salamat Lord i-comfort mo ira provide Lord anira mga needs. Nira mga panginanglanon, yung bisan pa Lord, i-secure hira Ginoo, Lord, han mga balatian, amay. Awaray mga sakit Ginoo nga madapo anira mga panlawas. Sugad animo pagprotektar haamon Ginoo han after han Yolanda. Ngan mga tao Lord, waray nagkakasakit Ginoo tungod kay haada ka nagtitimang no Ginoo Jesus. Salit Lord. Salamat Lord and mga tao nga waray na mga balay imo sila Ginoong providean Lord. Imo silang hangkupan sa imong presensya aron maabat nirang kainit gikan kanimo Lord. Hallelujah amay damo nga salamat Ginoong hantanan. Comfort them Lord in Jesus name. Amen. Ang Kuya Joel may nag-request nito swab test para buwas ang laboratory. I-pray nga maging negative. Papacheck up daw ko na ba? Okay. So, may na nag-pre-request sa aton nga aton viewers nga aton yan po maging negative tira swab test buwas. Father God, in the name of Jesus, we thank you, Lord. Kay ikaw ang Diyos nga mananambal, ikaw ang Diyos nga naghatagin maupay nga panlawas. Ginoo ini nga nag-request nga amon viewers, Ginoo nga buwas magpa-swab test nila. We pray nga maging negative ang result, Lord, in Jesus' name. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos nga nagapamati hanang mga pag-ampo. Siring nimo animo pulong, Lord, nga you surround us, Lord, with your angels. Nga ikaw, Lord, magpanalipod, proteksyonan mo po ang lahat ng aming mga kaibigan
na undergo ng swab test bukas. In Jesus' name, amen. And amen. Padayon kami Ginoo nagaampo Lord hini nga usa nga tawo nga ada ha ICU yana. Hallelujah. Ada ya Kalamba Medical Hospital Lord. Yes, Jesus. Nga niya ngaran Ginoo Merlin Bantike. Nagampo ami Lord nga diin ikaw Lord may magahatag Ginoo kin bago nga kusog kay na stroke kiya Ginoo. Yes, oh Lord. Amo mga pag-ampo Ginoo ikaw magkikiwaya ng atak na nga nang imong kaburuton Lord asyat matutuman. Heal them Lord. Yes. Kay ikaw man ang Diyosan mananambal. Salit amay nagaampo kami han imo Ginoo pagpagiya pagpamuhat Lord labaw sa nga tanan. We pray Father God for the healing in Jesus name. Amen. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Patuloy po tayo, mga kaibigan. So, continue to join us in our live prayer sa ating pong mga kaibigan na marami pong pangangailangan at patuloy silang pagpalain ng Okay, Panginoon. padayon kita pagprehan bagyo nga malusaw na. Lord God, padayon kami Ginoo nagaampo Lord nga ini nga bagyo Ginoo nga Ulysses matunaw na ini Lord ang ngaran ni in Jesus. Jesus' name. Nga mawara na ini din niya Pilipinas Ginoo, mabalin ini ngadto Lord ang lugar kundiin waray tawo nga mapiktuhan. Kami Ginoo nagatuohan imo gahom hangaran ni Jesus. Kuy pa Lord. Yes, Ini Ginoo nga bagyo nga matunaw ini Ginoo. Hindi rin na ini makaapekto hangaran ni Jesus. Salamat Lord God in Jesus name. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos Okay. po ang tumutugon sa ating panalangin. Alright. Ate Beck. Okay, Rose Ruiz. Magandang gabi po. Andyan sa Kuwait. Okay, good evening sa iyo, Good evening sa iyo. Rose. And Ma'am Iluminada Guevara. Magandang gabi. Kumusta kayo dyan sa Oo. Luzon? Sana po ay Ligtas kayo. ligtas kayo, Ma'am Iluminada. Salamat po Ma'am sa Lomen. Ma'am Lomen. Teacher Lomen. Sana ligtas kayo at saka yung mga anak mo. Okay? So, sila Ate Tess at si Kuya Rodel, salamat sa Panginoon, ligtas sila. Sa Nabutas. Sa Nabutas, mababa ang lugar dyan. Ano, Saka Ate sila Beck? si Carmen, ligtas din sila. Yung mga viewers natin dyan sa Cavite, salamat, ligtas sila. Mayroon tayong mga kapatiran dyan sa Marikina at saka sa malalim talaga dyan. alalim talaga sa sila. Marikina. Nandun na sila sa Rooftop. rooftop. Ipag-pray natin, Ate Beck, yung Malabon at Rizal. Montalban, Rizal ata yan, at saka Marikina. Yung ating mga Delgado family, yung ating mga kaibigan dyan, mga kapatiran sa Delgado family, mga kapatid ni Linlin from San Isidro. So, pag-pray natin ngayon sa mga oras na ito. Alam ko na wala silang signal ngayon, mahirap ngayon ang sitwasyon nila. Lord, salamat po Yes, sa Lord Jesus. patuloy mo, Lord, paggabay Hallelujah. at pagbibigay, Lord, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatiran, sa Marikina, at sa mga karatig lungsod. In Jesus' name, salamat, Panginoon, Yes, na walang Jesus. magkakasakit Hallelujah. sa lahat ng iyong Jesus' mga anak. name. Thank you, Lord. Panginoon, ang aming dalangin na sa gabing ito, provide all their needs Yes. sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pagkain, Thank you, sa kanilang Jesus. damit. Hallelujah. Panginoon, I pray na humupa na ang bahaang ito in Jesus' name at bumalik sa normal, Panginoon. Amen. Thank you for your protection sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen. Purihin ng Hallelujah. Diyos sa gabing ito. Right? Thank you for joining Lord, us. salamat at ligtas kami sa baha. Di mo kami pinabayaan. Lagi mo kaming ginagabayan. From Myra Cadjon. Yung mga pinsan ko din, nagka-text kami Sa kanina. Bulacan, Hindi. malalim dyan sa Oo, Bulacan. pero sabi nila, ligtas daw sila. Yung mga pinsan ko sa Maynila. Okay, salamat sa Ginoo sa mga protection nga ginatagan Ginoo ha aton That's mga right. kinabuhi. Okay? And salamat sa waray katapusan Sandra Medrano, mapay nga gabi at Iole
Cleopas Manata dyan sa Cebu. Maupay nga, 18 maupay nga gabi, di dahay mo ha ormok. Salamat sa Ginoo, ada ka na ha ormok Oy, ngayon. oo. Bons, maupay nga gabi hay mo. Salamat kay Ada ka na. Okay? And the nature of sin, when we give way to temptation, is such that whether or not others discover your sin or your sin will discover you, you cannot run from the consequences of your sin. Numbers 32, verse 23. Be sure your sin will find you out. Tama, Ate Hilda. Amen. Kasi po, walang natatago talaga mga kaibigan. Bisan nanot buhato naton, magtago kita, magsikrito. Walang sikrito na hindi nabubunyag. Kaya mas mabuti, Ate Vic, habang maaga pa, isurrender mo sa Panginoon anumang sikrito sa iyong buhay upang maging magaan ang iyong pakiramdam sa harap ng Diyos at sa harap ng iyong pamilya. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yes, salamat Yes. sa pulong sa Ginoo. Umiwas sa tukso at labanan si Satanas at pusa kanyang lalayuan. Oo. Resist the devil and he will flee from Tama, Brother Joe. Oh, we rejoice with you, Brother Joe. We are so Yes. happy. Alam ko na hindi madali yung pinagdaanan mo sa naglabay ng mga adlaw sa imong kinabuhi. So, salamat sa Ginoo, sa iyong grasya, nalipay kami. O kung naapamay mga mga test pa, Kalakas. ang Diyos ang maghahatag kanimo og kadaugan. Amen. Right. Walang tukso kung walang magpapatukso. Di kaya ng tukso sa mga taong malapit sa presensya ng Diyos. Kung nandyan na tayo sa Diyos, wag pa pabanjing-banjing para diri malusutan ng mga pagsulay, kundi padayon pag-alagad ha Ginoo, kutob bumalik ang Ginoo. Amen. 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 Huwag kang magsabing matatag ka, hindi ka na matutukso. So, kasi Satanas kasi, mas gintutukso niya Ang mga lalakas. ang malalakas. Kasi kung Kaya mahina... di rin na itong iya. Oo. Kasi Oo. Ate Vic, kung tayo po ay malayo na sa presensya ng Diyos, hindi na tayo kailangan tuksohin kasi Malayo na. malayo na. Sa kanya na. Yung tinutukso talaga ni Satanas, yung mga malapit sa Panginoon. Yan, kung saan ka mahina, dun ka sinusulot ni Tama. Satanas. Oo. Oo. So, kailangan bantayan mo ang iyong mga kahinaan, kaibigan. Kung saan ka mahinag, yung ang dati mong lumang buhay, yung lumang buhay mo, doon ka ibabalikan ng kaaway. Okay? Yes. Parang sinasabi ng babalikan kita. Okay, so kailangan maging malakas ka kung saan ka mahina, kay diyan tayo magkakaroon ng problema. Okay, Ate Maria Cleopas Manata, thank you Lord for the prayer warrior this evening. Kailangan talaga naton it mga pag-ampo. No? Isa na, kung pananglitan it aton mga asawa na lakat, kinanglano naton suportahan hiraha mga pag-ampo. Tama. Yan kita nga mga babaye, kailangan kita maging madutdut sa pag-alaga na Ginoo. Hindi rin kita magkukumpiyansa. Labi na ko nit mga Kristohanon, labi na ko nit mga anak sa Ginoo Nagbibiyahe. na nagbabiyahe, no? Like for example, kanda Kuya Nonoy kagabi. No, kung waray pa mga pag-ampo, waray pa protection sa Ginoo, di kita maaram kung ano't mahinabo. But praise the Lord, han mga pag-ampo, kay guti ay laiton. Samad. Samad. Oo. Salamat sa Ginoo. Kailangan talaga natin mga pag-ampo, hindi kita magkukumpiyansa. Pastora, okay, tapos na yun. All right. So, mga kaibigan, makinig muna tayo sa isang awitin, Jesus, ang aking musika. Okay? Ako
kanta hadto kundi diri para imo o Ginoo tungod diri ako maaramhan kahulugan ako nga ni waray good hinungdan yan ang musika nga hatag nati kang kasing-kasing ko ini nga awit pagdayaw haimo tungod gintubos ako sanglit an awit ko haimo Jesus anak kong musika naghahatag king kada siga kada letra nga nota Jesus anak kong musika akong naghahayag hakada pagkanta nga hi Kristo buhi ako. Okay, sabi ni Ate Myra Cadjon, kung ikaw ay lubos na sumampalataya sa Panginoon, hindi ka matutokso. Hindi ka matutokso, pero mayroong mga pagtukso. Hindi mawawala. Hindi mawawala ang mga pagtukso, pero kapag malakas ka ang pananampalataya sa Panginoon, talagang hindi ka madadala. Kasi marunong ka mag-adjust o marunong ka mag-discern. Lumaban sa mga tukso. Mostly, Kuya Joel, at mga tukso, sarili natin mismo. Okay. Oo. Yung mga ugali natin mismo, tinutukso kita. Kasi natutukso tayo dahil gusto natin. Okay? Hindi dahil tayo'y tinukso. Okay? Or merong dahilan, dahil gusto natin. Pero kapag ang ating self-desires, ating selfish desires, ay ating pong ialay sa Diyos, ay hindi tayo madali-dali na matukso, Ate Vic. Amen. Please, a prayer request. Please pray for my wife, Lourdes, na naway laging mag-stay sila sa bahay at hindi laging umaalis sa bahay. Thanks God and God bless. Bakit umaalis? Higtan ng tiil. Siring pa man, sabi pa man ng nanay ko, ang babae para sa balay. Ang lalaki para lakat. Ang babae balay. Okay. Sige, i-pray natin Kuya Joel, ang asawa ni Kuya Joe Ladisma, nga mag-stayhan ni Rabalay. Okay, let us pray sa pamilya ni Brother Joe. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Jesus. Aming pong dalangin sa pamilya ni Brother Joe sa Bohol na bigyan mo sila, Panginoon, ng protection sa kanilang buhay, hindi sila palaging umalis dahil hindi namin alam ang panahon, Panginoon. Hindi namin alam ang mga sitwasyon na dumarating sa aming buhay. Lord, aming prayer na pagpalain mo ang kanyang asawa at kanyang mga anak at ang buong pamilya niya, Panginoon, ay cover them with your precious blood. Mag-stay sa balay. Mag-stay sila sa bahay, Panginoon, and guide them by the Holy Spirit na hindi sila mag-guide ng sarili nilang kagustuhan, Panginoon, but they will follow what you want for them, O God. Your will be done sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Dak maarang pagbasa, Kuya Joel, ito niya? Okay, basta. Okay, Basta thank mo na you. tiyan. Thank you for tuning in sa ating mga kaibigan. Okay. Sabi ni Rosemary Novi, magiging malakas palagi dahil malakas po tayo sa Panginoon. Mahal na mahal niya tayo at siya lang ang buhay natin. I love you, Lord. Tama. Kasi pag tayo matukso at nasunod ang ating kagustuhan, sabi po ng Biblia na if you love the world or the things in this world, the love of the Father is not in Him.
Kaya dapat mangibabaw yung yung pag-ibig natin, yung ating first love sa Panginoon, Ate Beck, na wala ka na ibang hahanapin pa, kundi ang Diyos lamang. Kasi doon nagsisimula ang ating pagkatukso, nasusulay kita, kung nawawara na itong first love natin, Lord, Ate Beck. Diba, Kuya Joel, Psalms chapter 1, asa rin niya na, Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of mockers. So, para diri matutukso, kailangan diri ka maglingkod, kaupodhan mga chismosa. O isa pa dyan, Ate Beck, kasi kung sino ang palagi mong kasama, nakaka-apekto yan sa ating ugali, At isa pa doon, may verse pa doon sa 1 Corinthians 15:33, kung hindi ako magkamali, Ate Beck, evil company corrupts good habits. So kung sino ang kasama mo, kung sila po ay hindi maganda ang kanilang mga ugali, ang kanilang mga sinasabi, in one way or another, tayo po ay naapektuhan. Hindi natin alam ng ating pananalita, ang ating pag-iisip, ay parang ganun din sila. Parang pareho na sa kanila. Kaya kung maaari, ay iwasan natin. At yung mga lugar, Ate Beck, kahit mga lugar, hindi lang mga tao, kahit mga lugar na kung saan diyan ka natutukso, Huwag kang pumunta. o wag kang pumunta. For example, mga inuman, okay? Mga ano pa dyan, na mga delikado na lugar, mga beer house, kung saan ka dati nandoon, ay wag mo nang puntahan doon. Huwag mo nang balikan. O wag mo nang balikan. Mga lugar, mga tao. Okay? Huwag ka na bumalik sa dating daan. Praise the Lord. Pumunta ka na sa Jesus is the way, the truth, and the life. Sa tamang daan. Okay? Okay. Si Ate Mita, Ate Vic, merong comments. My flesh is weak, but God strong in me. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Amen. That's right. Tama. Pag tinutokso ka, huwag mong tingnan ang nanunukso sa'yo, kundi tumalikod ka at huwag ka nang lumingon. Tama. Tama. Literal Kasi din. mostly natutukso ka kay pag-glance ka ng mga temptation, pag-glance ni mo kausa, diri pa iton. Kaya ni mo mind, may dani mo curiosity nga kinaiya. Babaliko ni mo ito, tapos imo tingnanin maupay. Kaya natutukso ka. Kaibahan yung tingin at saka titig, Ate Vic. Pag nakita mo, okay, nakatingin ka doon, tapos bigla kang lumingon. At, ano ba yun? Tapos binalikan mo, tititigan mo, doon nagsisimula sa ating puso. Antukso. Oh. Diba, sabi ni Jesus, he who looks after a woman. Okay, vice versa din yan, kahit yung babae. He who looks after a man and lust after her or after him committed already an adultery in his heart or in her heart. Oh, yun, Ate Vic, sa tingin pa lang o pagtitig pa lang, ay doon tayo natutukso. Kaya doon nagsisimula na dapat ang ating tititigan, siyempre, yung ating asawa lang. Di ba, Ate Vic? Kapag lumingon ka sa tukso, lalo kang tutuksohin. Tama. Dalit huwag kang lumingon at huwag mong titigan. Okay. Prayer request po ng apo ko, sumasakit ang tiyan simula pa kanina. Kaninang hapon, sige ko haplos, di pa din mawawala ang sakit. Si John Ray Kahustin. Okay. Panginoon, salamat sa oras na ito. Jesus anumang hangin sa kanyang tiyan na nagyang dahilan na sumasakit sa pangalan ni Jesus. Anuman ang kanyang Jesus' nakain, name. Panginoon, na hindi natutunaw. Jesus' In name. Jesus' name, sa buhay, Lord, ni John Ray Kahustin sa mga oras na ito. Salamat, Lord, sa kagalingan. In Jesus' name, Ikaw ang Heal, Diyos, Lord. Lord, na magpagaling sa batang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen and and Purihin ang amen. Diyos. Okay? Please pray, my partner, Michael.
natukso na sa iba. Kapapanganak ko lang po, sobrang depressed po ako. Sana po wala na lahat sakit na naramdaman ko ngayon. Okay? Okay, kung sino ka man. Okay? Thank you for tuning in. Kami mananalangin sa iyong partner. Na baguhin siya ng Panginoon. Okay? Panginoon, salamat po sa gabing Jesus' ito. name, Ikaw ang Diyos Spirit na of magbibigay, blessing, Panginoon, Jesus' name. ng pagbabago sa buhay ng aming mga kaibigan sa mga oras na ito, sa buhay ni Michael. Lord, in Jesus' name, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na humipo sa kanyang puso dahil Ikaw lamang ang nagbabago sa mga buhay ng tao. Panginoon, salamat sa mga oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, ang aming mga sumusubaybay, na patuloy kang kumilos sa kanilang mga puso. And palakasin mo, Lord, si ining asawa ni Michael, Ginoo. Yes, Lord. Palakasin Thank mo you, siya Jesus. na yung depressed niya, Lord, mawawala, Yes, in Jesus' Lord. name. And ikaw, Ginoo, magbibigay sa kanya ng kalakasan sa puso at isipan at kagalingan, Lord. Kagalingan sa kanyang pagpanganak. Give her, Lord, a strong emotion, Yes, Ginoo. Lord. Malalampasan niya iningatanan, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa lahat po ng hindi pa tumanggap sa Panginoong Kristo, maybe this is your first time na tune in sa programang ito. Hindi po natin mapaglalabanan ang mga tukso kung wala po tayong kapangyarihan sa ating puso. Yes. Only Jesus can give us the power to overcome temptation. Dahil si Jesus po ay tinukso ng maraming bisis, pero siya po ay nagtagumpay. Kaya ngayong gabi, ang dahilan bakit po tayo natatalo sa tukso, dahil po mayroon pong kasalanan. Ang sabi po ng Biblia, lahat po tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Mahal ka ng Diyos kahit ano pa ang ginawa mo, kahit ano pa ang mga sekreto mo na hindi alam ng tao. Jesus loves you so much. Sabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. All you have to do tonight is to surrender your life to God. Kung ikaw ay nanay na gusto mong mabago ang iyong mister, ang iyong pamilya, ikaw ang mauna. Tanggapin mo si Jesucristo sa iyong puso, gaya ng ginawa ng aming mga kaibigan, at ikaw ay papatawarin ng Panginoon. Let us pray. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, salamat po salamat po sa iyong pag-ibig. sa iyong pag-ibig. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, sa lahat ng Panginoon, aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga Linisin mo po Linisin ang mo aking po puso ang aking puso mula sa karumihan. mula sa karumihan. Tinatanggap kita, Panginoon, Tinatanggap kita, Panginoon, ngayong gabi ngayong at gabi. maghari ka sa aking At puso. maghari ka sa aming Mula ngayon, puso. Mula Ako'y ngayon, susunod sa iyo. ako'y susunod Ikaw sa na iyo. ang aking Panginoon Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, Salamat po, Panginoong sa iyong pagpapatawad. Jesus, sa iyong pagpapatawad. sa pangalan ni Hesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Mga kaibigan, napakalit po ang ating oras. Subalit, wag po kayong mag-hesitate na magpatuloy mag-comment dahil nababasa namin yan. At kung meron kayong mga problema or prayer request, pwede niyong i-send sa aming sa private message at aming pong pipag-pray. Ate Beck? Praise the Lord. Okay. So, good evening ha iyong tanan. Madamo nga salamat han iyong mga okay, kasahon tanay Kuya Joel Sige, nga sige. tuturo. Ate Beck. Di mo maiiwasan ang tukso kung wala kang Panginoon sa iyong buhay. Kaya kumapit tayo sa Panginoon para malabanan natin ang tukso sa paligid. Ang mga pagsulay ada pirmi sa panimalay pero para sa akin dili makadali. Sa akin tungod kay gamitan ko ng sword of the Spirit. Let God be the center of our life. Head to the instruction of God para maiwasan ang tukso. Kaya mga OFW na maging malakas yung mga
malalakas yung mga Pananampalataya. pananampalataya at malakas yung mga emotion. Nagsalot kami ha iyo. Yes, saludo po kami Saludo sa inyo. po kami sa inyo. Kahit malayo kayo, ano? Yes. Matatag kayo sa Matatag Panginoon. kayo. Appropriateness, especially for Christian. Example, ayaw lingkod sa transit, private car. Kung diri mo ang driver, asawa, or family member, tama. Pag magsakay ka nga nihin mga private car, ayaw pagsapitit driver kung diri mo asawa. That's right. Ngano sa pa, like for example, may asawa ka na, masakay ka nga ng single nga motor, kung diri mo asawa o diri mo bugto or anak, ayaw pagsakay. No, para diri ka matutokso. Yan, labinahan mga single gihapon. No, ayaw pagsakay kay para diri matokso. Alright. Meron pong prayer request, pero pinag-pray na natin ito, Ate Beck, ano? Galing kay Julian Delgado. Gandang gabi po may prayer request po, praying po ako sa family Delgado sa Tumana, Marikina City. Keep safe po. Pinag-pray po namin ang Delgado family kanina po. So, God bless you po sa lahat po ng aming mga kaibigan at mga kasangkayan. Salamat haniyo panahon nga ginhatag haamon. Hinautunta nga ang Dios padayon maghatag haaton hinkusog haaton mga kinabuhi para mapagtagumpayan natin ang lahat ng tukso. Mga kaibigan, ito po si Kuya Joel. Don't worry mga kasangkayan, padayon ako nag-aampo para yung mga kinabuhi, bisan kung waray nakitahan aton live. Pero nagpipray kami para iyo bago kami nakaturog or anytime nga mahinumduman namo, nagpipray kami para iyo. So mga kasangkayan, ini Ate Rebecca nagpapasalamat iyo, haniyo pag-share hanatong programa. Salamat haniyo pag-subscribe, pag-react, pag-comment sa naton programa. Ang aton YouTube channel, Kuya Joel, ang Ate Vic, maupay nga gabi. Ayo, salamat ang aton mga subscriber, ang aton mga viewers, ang aton mga sharers, ang aton mga tapan, maupay nga gabi. Ayo nga tanan ni Ate Rebecca, nagpapasalamat ta iyo. Padayon na naton programa. Yan, ini Kuya Joel, hisir ngayon. Good night and God bless you. Maupay nga gabi, hayong tanan, ini ang baton, imo problema. See you tomorrow, 9 to 10 p.m. Gandang gabi sa inyong lahat. Bye. And God bless you.